na i-turnover na sa ilang biktima ng lindol sa Cebu ang modular housing sa Bayanihan Village na pansamantala nilang titirhan. Katuparan yan ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang disenteng matutuluyan ng mga apektado ng lindol. Si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas sa sentro ng balita. Lubos ang pasasalamat ng mag-asawang Tessie at Henry kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita rito sa Bayanihan Village sa San Remigio, Northern Cebu. Isa kasi sila sa mga unang nabigyan ng modular housing units matapos na mawala ng tirahan dahil sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu nitong Setyembre at 30. Happy kami na personal kaming binisita ni BBM at saka nagpapasalamat talaga kami na pumunta talaga siya dito sa amin at ano niya mga sitwasyon namin dito. Masaya ma'am. Kasi nabigyan din kami taon gumamit ito balik isang taon kasi para makapagsimula. Nasa 50 units ang naitayong modular shelter ng pamahalaan dito sa Bayanihan Village, habang naglagay rin ng 200 tents mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Bayanihan Village ay katuparan ng pangako ng Pangulo sa kanyang unang pagbisita noong Oktubre 2 matapos tumama ang lindol sa Northern Cebu. Ipinag-utos ng Pangulo na siguruhing may disenteng matutuluyan kahit na pansamantala habang bumabangon mula sa epekto ng pagyanig ang mga residente rito. Paliwanag ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, ang Bayanihan Village sa Cebu ang pilot area sa modular shelter units kung saan bawat benepisyaryo ay titira sa nasabing transition housing ng 1 taon, habang inihahanda pa ang permanent relocation sites ng mga pamilyang nilamon ng sinkhole o di kaya ay nasa no-build zone matapos ang lindol. Mula rito sa San Remigio sa Cebu, para sa Integrated State Media, Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.